Kumusta mga ka-tips? Welcome sa isa namang video na magpapabago sa iyong pananaw sa pera at tagumpay. Alam nating lahat na ang pag-asenso ay hindi lang basta swerte, kundi produkto ng tamang diskarte at tamang mindset. Marahil ay matagal mo nang itinatanong kung kailan naman kaya dadating ang iyong pagkakataon na guminhawa ang buhay. Sa video na ito, hihimayin natin ang mga practical at legit na hakbang para masimulan mo na ang iyong journey patungo sa yaman. Kaya naman, siguraduhin mong panoorin at tapusin ang buong video dahil sa huling bahagi ay tatalakayin natin ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magsisilbing susi para sa iyong financial freedom. Simulan na natin. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral 1. Burahin ang poor man's logic at palitan ng success mindset. Ang unang hakbang para magbago ang takbo ng iyong buhay ay hindi nagsisimula sa laman ng iyong pitaka kundi sa laman ng iyong isipan. Marami sa ating mga Pilipino ang lumaki sa paniniwala na ang pagyaman ay para lamang sa mga swerte o sa mga taong mayroon ng kapital sa simula pa lang. Pero ang totoo ay madalas tayong nahaharap sa tinatawag na poor man's logic kung saan ang tingin natin sa pera ay panggastos lamang at hindi isang tool para sa kalayaan. Kailangan mong tanggapin na ang iyong kasalukuyang sitwasyon ay resulta ng mga lumang desisyon mo at para magbago ang resulta ay kailangan mong baguhin ang iyong pananaw. Ang success mindset ay hindi lang pagiging positibo kundi ang pag-ako ng full responsibility sa iyong financial life nang hindi isinisisi ang lahat sa gobyerno o sa tadhana. Sa ating kultura ay madalas nating marinig ang katagang ang pera ay ugat ng lahat ng kasamaan, kaya subconsciously ay tinataboy natin ang pagkakataong kumita ng malaki. Dapat mong itanim sa iyong isip na ang pera ay neutral at ito ay nagiging mabuti o masama base sa taong may hawak nito. Kapag marami kang pera, ay mas marami kang matutulungan na kapamilya at mas marami kang mabibigay na donasyon sa iyong simbahan o komunidad. Huwag mong limitahan ang sarili mo sa mindset na sapat na ang sapat lang dahil ang paghangad ng higit para sa ikabubuti ng iba ay isang marangal na layunin. Kapag nabura mo na ang takot sa pagyaman ay doon palang magbubukas ang mga pintuan ng oportunidad na dati ay hindi mo naman napapansin dahil nakasara ang iyong isip. Ang isang praktikal na paraan para mabago ang logic na ito ay ang pag-iwas sa tinatawag nating one-day millionaire mentality tuwing sasapit ang kinsenas at katapusan. Karaniwan sa atin na kapag nakahawak ng sahod ay agad na nag-iisip kung ano ang pwedeng bilhin o saan pwedeng kumain sa labas bilang reward sa pagod. Pero ang tunay na mayaman ay inuuna ang kanilang future self bago ang kanilang kasalukuyang luho. Subukan mong magtabi ng kahit 5% hanggang 10% ng iyong kita bago ka magbayad ng kahit anong bills. Ang tawag dito ay pay yourself first at ito ang pinakamabisang paraan para masanay ang iyong utak na ang pera ay para sa pag-build ng wealth at hindi lang para ipambayad sa ibang tao. Dapat mo ring matutunan ang pagkakaiba ng investment sa gastos dahil marami sa atin ang akala ay nag-i-invest na sila pero ang totoo ay naglalabas lang sila ng pera sa gamit na bumababa ang value. Halimbawa na lang ay ang pagbili ng bagong model ng cellphone sa pamamagitan ng installment plan na may interest para lang masabing updated ka sa technology. Ang poor man's logic ay nakatingin sa monthly payment pero ang success mindset ay nakatingin sa total cost at sa opportunity cost ng perang iyon. Tanungin mo ang sarili mo kung ang bibilhin mo ba ay magbibigay sa iyo ng income o maglalabas lang ng pera sa bulsa mo. Kung ang bibilhin mo ay hindi makakatulong sa iyong pag-asenso, ay mas mabuting itabi mo na lang ang perang iyon para sa mga bagay na may return on investment. Panghuli ay kailangan mong mag-invest sa iyong sariling kaalaman dahil ito ang pinakamataas na uri ng investment na walang sino man ang pwedeng kumuha sa iyo. Sa halip na umasa sa swerte sa loto o sa balato mula sa mga kamag-anak, ay mag-focus ka sa pag-develop ng mga high-value skills na pwedeng ibenta sa mas mahal na halaga. Ang yaman ay hindi lang basta naiipon, kundi ito ay nililikha sa pamamagitan ng pagbibigay ng value sa ibang tao. Magbasa ng mga libro tungkol sa finance o manood ng mga tutorials na makakapagpataas ng iyong kakayahan sa trabaho o negosyo.
Kapag mas marami kang alam, ay mas lumalaki ang kumpiyansa mo na harapin ang mga risks at mas madali mong makikita ang mga paraan para ikaw naman ang susunod na yumaman. Aral 2, ang sining ng pagpapatubo at tamang pagpapalago ng cash flow. Ang susunod na mahalagang hakbang matapos maayos ang iyong mindset ay ang pag-unawa na ang sipag sa pagtatrabaho ay dapat laging may kasamang talino sa pagpapatakbo ng pera o ang tinatawag nating cash flow management. Maraming Pilipino ang subsob sa trabaho at kumikita naman ng malaki pero sa huli ay nagtataka kung bakit wala silang naiipon o palaging kulang ang kanilang budget. Ito ay dahil hindi nila alam kung saan eksaktong pumupunta ang bawat piso na dumadaan sa kanilang mga kamay, kaya nauubos ito sa mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Ang pagpapatubo ng pera ay nagsisimula sa pagiging tapat sa sarili tungkol sa iyong mga expenses at sa pagbuo ng isang sistema kung saan ang iyong kita ay automatikong nahahati para sa kasalukuyang pangangailangan at para sa iyong kinabukasan. Ang tunay na sikreto ng mga mayayaman ay hindi ang laki ng kanilang sahod, kundi ang laki ng porsyento na natitira sa kanila para maipalago pa sa iba't ibang paraan. Upang magkaroon ng disiplina sa iyong cash flow ay maaari mong gamitin ang 70-20-10 rule na isa sa pinaka-practical na formula para sa ating mga ka-tips. Sa sistemang ito ay 70% lamang ng iyong kabuuang kita ang dapat mong gastusin para sa iyong mga daily needs, tulad ng pagkain, upa sa bahay, kuryente at pamasahe. Ang 20% naman ay dapat mong ilaan ng diretso sa iyong savings o investments habang ang natitirang 10% ay para sa pagtulong o charity na mahalaga rin para sa ating emotional at spiritual fulfillment. Kung sa tingin mo ay hindi kasya ang 70% para sa iyong mga gastusin, ay huwag kang mawalan ng pag-asa dahil ang layunin nito ay bigyan ka ng awareness na kailangan mong magbawas ng gastos o kaya naman ay humanap ng paraan para madagdagan ang iyong income. Ang mahalaga ay masanay ka na mayroong fixed amount na hindi mo pwedeng hawakan para sa iyong mga luho dahil iyon ang gagamitin mong binhi para sa iyong pagyaman. Bago ka pumasok sa anumang uri ng investment, ay napakahalaga na makabuo ka muna ng iyong emergency fund na magsisilbing protection mo sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ang emergency fund ay dapat nakatumbas ng 3 months hanggang 6 months ng iyong monthly expenses at dapat itong nakalagay sa isang bank account na madaling i-withdraw pero hindi mo nakikita sa iyong regular na wallet para hindi ka matuksong gastusin ito. Isipin mo na ang fund na ito ay parang isang life jacket na sasagip sa iyo kapag nagkaroon ng biglaang pagkakasakit sa pamilya o kung sakaling mawalan ka ng trabaho nang hindi inaasahan. Maraming tao ang nagkakamali na nag-i-invest agad sa stocks o sa crypto kahit wala silang buffer fund, kaya kapag nagkaroon ng emergency ay napipilitan silang ibenta ang kanilang investments ng palugi o kaya naman ay mangutang na may mataas na interest. Kapag mayroon kang sapat na emergency fund, ay magkakaroon ka ng peace of mind na mag-focus sa pagpapalago ng iyong yaman dahil alam mong safe ka kahit anong mangyari. Isang mabisang paraan din para mapabilis ang paglaki ng iyong pera ay ang pag-iwas sa tinatawag na lifestyle inflation o ang pagtaas ng iyong gastos kasabay ng pagtaas ng iyong income. Marami sa atin ang kapag na-promote sa trabaho o kapag lumakas ang benta sa business ay agad na naghahanap ng mas malaking bahay o bumibili ng mas mahal na sasakyan kahit hindi pa naman ito kailangan. Ang ganitong gawain ay parang isang butas na balde na kahit gaano karaming tubig ang ibuhos mo ay hinding-hindi mapupuno dahil palaki rin ng palaki ang butas sa ilalim. Ang dapat mong gawin ay panatilihin ang iyong simple at murang pamumuhay kahit tumataas na ang iyong kinikita para ang sobrang pera ay maidiretso mo sa mga high-interest digital banks na nagbibigay ng 5% hanggang 6% na interest kada taon. Sa panahon ngayon ay marami ng digital banks sa Pilipinas na mas mabilis magpalago ng savings kumpara sa mga traditional banks, kaya samantalahin mo ang teknolohiyang ito para ang pera mo mismo ang magtrabaho para sa iyo. Panghuli ay subukan mong pumasok sa mundo ng micro-investing kung saan kahit sa maliit na halaga tulad ng 50 pesos o 500 pesos ay maaari ka nang maging part owner ng malalaking kumpanya. Hindi mo na kailangan ng milyon-milyong piso para maging investor dahil sa pamamagitan ng mga platforms tulad ng GCash Ginvest o kaya ay Pag-ibig MP2
ay pwedeng-pwede ka nang magsimula. Ang Pag-ibig MP2 ay isa sa pinaka-recommended para sa ating mga kababayan dahil ito ay tax-free at garantisadong safe ang iyong capital habang kumikita ng dividends na mas mataas kaysa sa regular na savings account. Ang sining ng pagpapatubo ay hindi tungkol sa mabilisang pagyaman, kundi sa consistency ng paglalagay ng maliit na halaga na lalago sa pamamagitan ng compound interest sa loob ng mahabang panahon. Kapag naging habit mo na ang pagpapalago ng iyong cash flow, ay magugulat ka na lang na ang barya-barya mong itinabi ay naging isang malaking halaga na magbibigay sa iyo ng financial freedom na matagal mo nang pinapangarap. Aral 3. Iwasan ang social climbing at ang bukas palad trap. Ang ikatlong aral na dapat mong itanim sa iyong puso ay ang pag-iwas sa tukso ng pagpapakitang tao o ang tinatawag nating social climbing na siyang dahilan kung bakit marami sa ating mga Pilipino ang nananatiling baon sa utang. Napakalakas ng pressure sa ating lipunan na magmukhang nakakaangat lalo na sa panahon ngayon ng social media kung saan ang basihan ng tagumpay ay ang mga mamahaling gamit, travel photos at marangyang handaan. Ngunit kailangan mong maunawaan na ang tunay na yaman ay invisible o hindi nakikita sa labas dahil ito ay nasa anyo ng iyong investments at ipon sa bangko. Ang pagbili ng mga bagay na hindi mo naman afford para lang mapahanga ang mga taong hindi mo naman talaga gusto ay isang malaking pagkakamali na sisira sa iyong financial future. Ang pagiging praktikal ay hindi tanda ng pagiging kuripot, kundi ito ay tanda ng pagiging matalino at pagkakaroon ng malinaw na prioridad sa buhay para sa iyong pamilya. Isa sa mga pinakamabigat na hamon sa ating mga Pinoy ay ang pagiging bukas palad sa punto na nakakalimutan na natin ang ating sariling kapakananan o ang tinatawag nating bukas palad trap. Likas sa atin ang pagiging matulungin lalo na sa mga kamag-anak, pero dapat mong malaman na may limitasyon ang iyong kakayahan at hindi ka isang insurance company o bangko na pwedeng lapitan ng lahat sa tuwing may kailangan sila. Hindi ka masamang tao kung matututo kang magsabi ng no sa mga hiram na alam mong gagamitin lang sa luho o sa mga gastos na hindi naman emergency. Ang pagtulong ay dapat galing sa iyong sobra at hindi galing sa iyong basic needs o sa iyong future savings dahil kapag ikaw naman ang nawalanan, ay hindi rin sila ang makakasagot sa iyong mga pangangailangan. Turuan mo rin ang iyong mga mahal sa buhay na maging independent at huwag palaging umasa sa iyong padala o balato para pare-pareho kayong umasenso. Kailangan mo ring suriin ng mabuti ang iyong circle o ang mga taong madalas mong kasama dahil malaki ang impluwensya nila sa kung paano mo ginagastos ang iyong pera. Kung ang iyong mga kaibigan ay puro walwal at laging nagyayaya sa mga mamahaling bar o restaurant, kahit wala namang okasyon ay mahihirapan kang makaipon dahil sa takot na maiwan o ma-out of place. Subukan mong humanap ng mga kasama na may kaparehong financial goals sa iyo o yung mga taong mas masayang pag-usapan ang business at investments kaysa sa mga bagong labas na gadgets. Ang iyong kapaligiran ay dapat na nag-e-encourage sa iyo na magtipid at mag-invest sa halip na gastusin ang lahat ng iyong kinita sa loob ng isang gabi lang. Tandaan mo na ang tunay na kaibigan ay iintindihin ang iyong sitwasyon at susuportahan ka sa iyong pangarap na yumaman sa tamang paraan ng walang halong inggit o pressure. Ang pagpili sa quality kaysa sa brand name ay isa ring modernong approach para makatipid ng malaki sa mahabang panahon nang hindi mo sinasakripisyo ang iyong lifestyle. Maraming mga lokal na produkto o kaya ay mga generic brands na mas matibay at mas sulit kaysa sa mga sikat na international brands na binabayaran mo lang naman ay ang kanilang logo at marketing. Maging mapanuri sa bawat pagbili at laging tanungin ang sarili kung kailangan mo ba talaga ito o gusto mo lang dahil nakita mo sa isang influencer o sa iyong kapitbahay. Ang mga tunay na mayayaman ay madalas na nakasuot lang ng simpleng t-shirt at maong dahil wala na silang kailangang patunayan sa ibang tao at mas gusto nilang gamitin ang kanilang oras sa pagpapalago ng negosyo. Kapag natutunan mong i-value ang functionality kaysa sa status symbol, ay doon mo mararamdaman ang tunay na kalayaan dahil hindi ka na alipin ng opinyon ng ibang tao. Panghuli ay yakapin ang DIY lifestyle o ang paggawa ng mga bagay sa sarili mong paraan para maiwasan ang mga maliliit pero madalas na gastos na kung susumahin ay napakalaki pala.
Halimbawa na lang ay ang pagbabaon ng pagkain sa opisina sa halip na laging mag-order sa delivery apps o kaya ay ang paggawa ng sariling kape sa bahay kaysa sa pagbili sa mga mamahaling coffee shops araw-araw. Ang mga barya-baryang matitipid mo rito na aabot sa 100 pesos hanggang 200 pesos bawat araw ay pwedeng maging 5,000 pesos na dagdag sa iyong investment bawat buwan. Huwag mong ikahiya ang pagiging matipid dahil ang bawat pisong hindi mo ginastos sa walang kwentang bagay ay isang hakbang patungo sa iyong pangarap na maging financially free. Ang pag-iwas sa social climbing ay hindi nangangahulugan na hindi ka na mag-e-enjoy sa buhay kundi sinisiguro mo lang na ang bawat enjoyment mo ay paid in cash at hindi galing sa utang na magbibigay sa iyo ng sakit ng ulo sa huli. Aral 4. Bumuo ng multiple streams of income at mga side hustles. Ang ika-4 na mahalagang aral para sa ating mga ka-tips ay ang pag-unawa na sa panahon ngayon, ang pagkakaroon ng iisang source of income ay masyadong risky o delikado para sa iyong kinabukasan. Isipin mo na ang iyong pananalapi ay parang isang gripo na naglalabas ng tubig. Kapag nasira ang nag-iisang gripong iyon, siguradong matutuyo ang iyong balde at wala ka nang magagamit. Kaya naman kailangan mong gumawa ng paraan para magkaroon ng multiple streams of income o iba't ibang daluyan ng pera na papasok sa iyong bulsa. Hindi ito nangangahulugan na kailangan mong magpakapagod ng husto sa 2 o 3 full-time jobs, kundi ang paggamit ng iyong extra time para sa mga strategic na side hustles. Ang layunin natin dito ay gawing diversified ang iyong kita para kahit mawala ang isa, mayroon ka pang ibang inaasahan na sasagot sa iyong mga bayarin at pangangailangan. Magsimula ka sa pamamagitan ng pag-aalok ng isang service-based side hustle gamit ang mga talento na mayroon ka na ngayon sa iyong kasalukuyang trabaho o hobby. Kung ikaw ay magaling sa computer, maaari kang maging virtual assistant, graphic designer o kaya naman ay social media manager para sa mga small business owners tuwing gabi o weekends. Maraming mga international clients sa mga websites tulad ng Upwork o Online Jobs PH ang naghahanap ng mga Pilipino dahil sa ating galing sa Ingles at sipag sa pagtatrabaho. Ang kagandahan sa ganitong setup ay maaari kang kumita ng dolyar habang nasa bahay ka lang at hindi mo kailangang maglabas ng malaking kapital para magsimula. Ang kailangan mo lang ay ang iyong laptop, mabilis na internet connection, ali ang determination na matuto ng mga bagong skills na in-demand sa digital world ngayon para tumaas ang iyong hourly rate. Isa pang practical na paraan ay ang pagpasok sa e-commerce o reselling kung saan gagamitin mo ang kapangyarihan ng internet para magbenta ng mga produkto sa mas malawak na audience. Maaari kang magsimula sa pag-declutter ng iyong bahay at ibenta ang mga gamit na hindi mo na ginagamit sa Facebook Marketplace o Carousel para magkaroon ka ng seed money o panimulang puhunan. Kapag meron ka ng konting ipon, maaari ka nang mag-source ng mga murang items mula sa Divisoria o kaya ay maging isang dropshipper kung saan hindi mo na kailangang humawak ng physical inventory. Napakaraming mga ka-tips natin ang nagsimula sa simpleng pagtitinda ng ulam o kakanin sa kanilang mga kapitbahay na kalaunan ay naging isang malaking online business dahil sa tulong ng social media marketing. Ang mahalaga ay magsimula ka sa maliit at unti-unting palaguin ang iyong customer base sa pamamagitan ng magandang serbisyo at dekalidad na produkto. Maaari mo ring pasukin ang paggawa ng digital content bilang isang paraan para magkaroon ng passive income sa hinaharap sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong kaalaman. Kung ikaw ay may hilig sa pagluluto, pag-aayos ng sasakyan, o kaya naman ay eksperto sa usapang pag-ibig at buhay, maaari kang gumawa ng YouTube channel o TikTok account para makatulong sa iba. Sa simula ay baka wala ka pang kinikita rito at nangangailangan ito ng mahabang pasensya at consistency. Pero kapag lumaki na ang iyong audience, ay maaari kang kumita sa pamamagitan ng ads, brand sponsorships, at affiliate marketing. Ang passive income ay ang uri ng kita na patuloy na pumapasok sa iyong account kahit natutulog ka o kahit wala kang ginagawa dahil ang iyong ginawang content ay patuloy na pinapanood ng mga tao. Ito ang ultimate goal ng pagyaman, ang magkaroon ng system na nagtatrabaho para sa iyo sa halip na ikaw ang laging nagtatrabaho para sa pera.
Panghuli, huwag mong kakalimutan na ang pinakamahalagang stream of income na dapat mong i-develop ay ang pagtaas ng iyong value bilang isang professional o business owner sa pamamagitan ng continuous learning. Mag-enroll ka sa mga online courses, kumuha ng mga certifications mula sa TESDA o kaya ay manood ng mga webinars na makakapagturo sa iyo kung paano maging mas efficient sa iyong ginagawa. Kapag mas marami kang alam na technical skills, mas tumataas ang tiwala ng mga tao sa iyo at mas malakas ang iyong loob na humingi ng mas mataas na sahod o maningil ng mas mahal sa iyong mga serbisyo. Ang pagyaman ay isang laro ng value creation, kaya siguraduhin mong araw-araw ay may natututunan kang bago na makakatulong sa iyo na magbigay ng mas magandang solusyon sa mga problema ng iyong kliyente o customer. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng iba't ibang sources of income, mas mabilis mong maaabot ang financial independence at hindi ka na mag-aalala sa susunod na bayaran ng kuryente o tuition fee ng iyong mga anak. Aral 5. Proteksyon sa kinabukasan at pagpapanatili ng iyong yaman. Ang huling aral na dapat mong tandaan ay hindi sapat na marunong kang kumita at mag-ipon. Kailangan mo ring malaman kung paano protektahan ang lahat ng iyong pinaghirapan para hindi ito mawala sa isang iglap lang. Maraming mga Pilipino ang naging milyonaryo na sana pero dahil sa isang biglaang pagkakasakit o aksidente sa pamilya ay muling bumalik sa zero dahil wala silang nakahandang proteksyon. Ang wealth preservation ay ang sining ng pagsisiguro na ang iyong yaman ay mananatili sa iyo at mapapakinabangan pa ng iyong mga susunod na henerasyon. Hindi mo dapat hayaan na ang iyong ilang taong pagtitiyaga sa trabaho o negosyo ay maubos lang sa loob ng ilang araw dahil sa kakulangan ng tamang paghahanda sa mga panganib ng buhay. Ang pagiging handa ay hindi pag-iisip ng negatibo, kundi ito ay pagiging responsableng provider para sa iyong sarili at para sa mga mahal mo sa buhay. Ang unang layer ng proteksyon na dapat mong makuha ay ang tamang health insurance o HMO dahil ang hospital bills ang numero unong kalaban ng iyong ipon dito sa Pilipinas. Napakamahal magkasakit sa ating bansa at kahit gaano kalaki ang iyong emergency fund, ay madali itong masasaid kung wala kang insurance na sasagot sa mga medical expenses. Mainam na kumuha ka ng insurance habang ikaw ay bata pa at malusog dahil mas mababa ang monthly premium nito at mas malawak ang coverage na makukuha mo. Huwag mong isipin na ang insurance ay dagdag gastos lang dahil sa totoo lang ay ito ang magliligtas sa iyong investments kapag dumating ang hindi inaasahang krisis sa kalusugan. Isipin mo ito bilang isang matibay na bakod sa paligid ng iyong mga ari-arian para walang makapasok na anumang sakuna na pwedeng kumuha nito mula sa iyo. Dapat ka ring maging sobrang mapanuri at matalino pagdating sa mga alok na investment para maiwasan mong mabiktima ng mga scams na uso ngayon sa ating bansa. Kapag ang isang tao ay nangako sa iyo na ang iyong pera ay dodoble sa loob ng napakaikling panahon nang wala kang ginagawa, iyan ay isang malaking red flag na dapat mong layuan agad. Ang tunay na pagyaman ay nangangailangan ng oras, tiyaga at tamang proseso kaya huwag kang magpapadala sa iyong silakbo ng damdamin o sa inggit kapag may nakita kang post na yumaman agad sa isang scheme. Laging tandaan ang rule na if it is too good to be true, it probably is, kaya bago ka maglabas ng pera ay mag-research ka muna ng mabuti at siguraduhing legal ang kumpanyang papasukan mo. Ang pag-iwas sa pagkakamali ay isa ring paraan ng pagkita ng pera dahil ang bawat pisong hindi mo nawala sa scam ay pisong pwede mo pang palaguin sa mga legit na paraan. Mahalaga rin na isama mo ang iyong buong pamilya sa usapang pinansyal para magkaroon kayo ng tinatawag na financial literacy education sa loob ng inyong tahanan. Turuan mo ang iyong asawa at mga anak kung paano mag-budget at ipaliwanag sa kanila ang halaga ng pagtitipid para hindi sila maging sanhi ng iyong financial stress. Maraming mga breadwinner ang nahihirapang yumaman dahil kahit anong kayod nila ay meron namang mga kapamilya na sobrang magastos o walang pakialam sa pinaghirapan ng iba. Kapag pare-pareho kayong may alam tungkol sa tamang paghawak ng pera, ay mas madali ninyong maaabot ang inyong mga pangarap bilang isang team at mas maiiwasan ang mga away tungkol sa budget. Ang pagyaman ay mas masaya at mas madali kapag ang lahat ng miyembro ng pamilya ay nagtutulungan at may iisang vision para sa inyong magandang kinabukasan. Panghuli, kailangan mong maging consistent sa lahat ng iyong ginagawa
dahil ang pagyaman ay hindi isang sprint, kundi ito ay isang marathon na nangangailangan ng mahabang pasensya. Huwag kang mawawalan ng pag-asa kung sa simula ay parang mabagal ang paglaki ng iyong ipon dahil ang pinakaimportante ay ang iyong nasimulang habit at disiplina. Ang consistency over intensity ang dahilan kung bakit ang mga simpleng tao ay nakakaabot sa kanilang first million pesos sa pamamagitan ng patuloy na pag-i-invest, kahit barya-barya lang. Panatilihin ang iyong focus sa goal at huwag hayaang magambala ng mga panandaliang sarap o pressure mula sa ibang tao dahil ang reward ng iyong pagtitiis ay ang tunay na financial freedom. Kapag nagawa mo ang lahat ng 5 aral na ito, ay siguradong darating ang panahon na hindi mo na kailangang mag-alala sa pera at ikaw naman ang magiging inspirasyon sa ibang mga ka-tips na gustong magbago ang buhay. Bilang pagtatapos, ang paglalakbay patungo sa pagyaman ay hindi isang milagro na mangyayari overnight, kundi ito ay resulta ng iyong mga daily habits at desisyon. Natutunan natin na ang lahat ay nagsisimula sa pagbabago ng mindset, pag-aayos ng iyong cash flow, at pag-iwas sa mga distractions tulad ng social climbing. Napaka-importante rin na hindi ka lang nakadepende sa isang source of income at laging may proteksyon ang iyong mga naipundar laban sa mga hindi inaasahang krisis. Ang bawat hakbang na tinalakay natin ay mga praktikal na tool na magagamit ninyo, mga ka-tips, sa inyong pang-araw-araw na buhay dito sa Pilipinas o kahit nasaan man kayong panig ng mundo. Tandaan na ang disiplina at consistency ang pinakamahalagang sangkap sa tagumpay. Huwag kang susuko kahit mabagal ang simula dahil ang bawat pisong itinabi mo ng tama ay hakbang patungo sa iyong kalayaan. Panahon na para ikaw naman ang yumaman at maging inspirasyon sa iba. Kaya mo yan, ka-tips. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang Tips in Life. Maraming salamat. Disclaimer: ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice.